Magandang umaga po mga kapatid, maging sa mga kapatid po natin na nasa Zoom. So, para po sa mga hindi nakakilala, ako po si Kuya Russell at ako po yung naatasan na mangaral sa umagang ito. At ang pamagat po, mga kapatid ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinagmagatan nating kailangang iligtas ang lahat. So, noon pong ang ating pong pag-aaralan, kukunin po natin sa mga aklat ng Roma. At ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Noon pong 57 AD, humigit kumulang po ng 20 taon na po si Pablo na nangangaral naglilingkod sa Panginoon bilang isang apostol. At matapos po siyang talaga ng mga elders sa mga iglesia, sa mga lugar na kanyang kung saan siya ay nangaral, siya po ay nagbalak na pumunta po sa kanluran, which is sa Espanya. At sa kanya pong pagpunta po kasi doon sa Espanya, ay doon po ay dadaanan po niya yung Roma. At nais po niyang pumunta sa Roma sapagkat bagamat siya po ay isang Romano, ay hindi pa po siya nakakarating sa Roma. At hindi pa rin po niya nabibisita yung iglesia sa Roma. At nais po niya na, bagamat hindi pa po siya makakapunta doon dahil meron po kasing mga tulong na galing po sa mga iglesia sa Gresya o sa Greece na kailangan po niyang dalhin sa iglesia sa Judea sapagkat ang mga kapatid sa panahong yun ay nangangailangan. So bago po siya pumunta sa Espanya, ay nais po niya na sumulat muna sa mga kapatid na nasa Roma. At dito po sa ating sa aklat po nito, makikita po natin mga kapatid kung paano po ipinaliwanag ni Apostol Pablo yung dakilang pagpapaliwanag, kung paano po niya pinakita yung dakilang pagpapaliwanag tungkol sa magandang balita o yung tinatawag na ebanghelyo. At gayon din po ay dito po ay ipinakita ni Apostol Pablo kung ano po ba yung pagtingin o pagkilala ng Diyos sa tao. Ano ba yung pagtingin? So ito po, bumasa po tayo sa Roma, Kabanata 1, talata 16 hanggang 17. Sabayan po natin mga kapatid. 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So makikita po natin dito mga kapatid, ay po dito, o yun, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. So hindi po ikinahihiya ni Pablo ang magandang balita. Bakit? Sapagkat ito po yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi niya kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. At sinasabi po niya, hindi na kinahihiya sapagkat ng panahong yun, mga kapatid, kapag ikaw po ay na-associate sa ebanghelyo o sinatawag sa magandang balita, ay ito po ay maaring manganib yung buhay mo. Makakaranas ka ng persecution, or makakaranas ka ng matinding pag-uusig sa mga tao sa iyong paligid. Kaya ng panahong iyon, sinabi po ni Pablo na hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita. Sapagkat maaaring ng panahong iyon, marami hindi lang po ikinahihiya ng iba, ikinakatakot din ng marami. Sapagkat sila'y nanganganib. Pero kay Apostol Pablo, hindi niya ikinahihiya ang magandang balita. At ano po ba yung magandang balitang ito? Ang magandang balita, ito po yung tungkol sa ginawa ng Diyos. Yung kanyang dakilang pag-ibig na ibinigay niya yung kanyang anak na tangi, ang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus, upang ang tao ay tubusin sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya
sa Kanya at upang ang tao ay magkamit ng kaligtasan. So, sabi po dito, sapagkat ang magandang balita, sa magandang balita, ipinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Paano nga ba itinutuwid ng Diyos ang tao para sa Kanyang kaugnayan? Ito po ay sa pamamagitan ng magandang balita, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus. So sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Ano po yung kailangan para maituwid yung relasyon ng Diyos sa tao na nasira? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At pananampalataya kailan? Sa simula hanggang wakas. Hindi po pwede, mga kapatid, na tayo ay nanampalataya ngayon at titigil na tayo sa pananampalataya. Kailangan mula simula hanggang wakas. Sapagkat ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Bakit kailangan na tayo manampalataya sa simula hanggang wakas? Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkakaroon ng buhay. Yung buhay po, mga kapatid, na tinutukoy, hindi po yung buhay na meron tayo, pisikal. Tayo'y gumagalaw. Ang tinutukoy po dito, yung buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. Okay, sa umaga ito, mga kapatid, ang tanong po na ating sasagutin ay, bakit kailangang iligtas ang lahat ng tao? So, bakit kailangang iligtas ang lahat ng tao? At nilagay ko po dyan lahat ng tao. Sapagkat, sino po ba yung iniligtas ng Diyos? Hindi niya niligtas yung mga Elohim na nag-aklas sa Kanya. Hindi niya nililigtas yung mga animals na mahal na atin sa panahon ngayon. Ang iniligtas ng Diyos, sino? Yung tao. So ito po yung tanong na ating sasagutin, at bakit kailangang iligtas ang lahat ng tao? Una, sapagkat ang mga hintil ay nagkasala. Kailangan pong iligtas ang lahat ng tao sapagkat una, ang mga hintil ay nagkasala. So, sino po ba yung mga hintil at bakit itunuring na nagkasala ang mga hintil? Sino po ba yung mga hintil? Ito po ay sapagkat inihayag na ng Diyos ang kanyang sarili, ngunit siya ay tinanggihan nila. Ito po ay tumutukoy sa Tore ng Babel, sa Genesis 10:11, kung saan ay inihiwalay ng Diyos ang kanyang sarili sa mga anak ni Noe. Iniligay niya sila sa ilalim ng pamamahala ng ibang mga Diyos ayon sa kagustuhan nila. So para po sa iba na ngayon lang nakarinig, bakit meron po ditong ipinamahala sa ibang mga Diyos? No? Tayo po, naaalala po nyo, ako noon, narinig ko lagi, alam mo, iba-iba lamang naman yung mga paniniwala, pero iisa naman Diyos, pare-pareho lang yan. Kayo po ba? Narinig niyo po ba dati yun na iba-iba man ang paniniwala, pero iisa lamang naman ang Diyos na sinasamba at isa lamang yung Diyos na pinapatunguhan ng lahat ng pagsamba. Naniniwala po ba kayo? Ngayon po, ngayon. Pero noon, yes. Bakit? Ano po dito? Sapagkat ipinailalim ng Diyos yung mga hintil, yung mga tao na nawalay sa Diyos sa ibang mga Diyos. So ibig sabihin may ibang mga Diyos. At ito pong mga ibang mga Diyos na to para sa iba, sa ibang din ngayon lang nakarinig, ito po'y tumutukoy dun sa mga nilikhang makalangit. Mga nilikhang makalangit sa ating panahon, sila po yung mga tinatawag nating mga anghel. Kaya nga po kung maalala nyo sa utos na binigay ng Diyos sa pamamagitan po ni Moses, ano po yung unang utos? Naalala po ba nyo? Diba? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa tapos, sabi po sunod, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos. Kala ko iisa yung Diyos. Bakit si Yahweh mismo nagsabi, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos? So, ibig sabihin, may danger na ang tao ay sumamba sa ibang mga Diyos bukod kay Yahweh na tunay na Diyos. Okay po? So, tingnan po natin yung salaysay po ng tao para mas maunawaan po natin kung paano po sino po ba yung mga hintil. No?
So sa salaysay po ng tao, makita po natin dito na nilikha ng Diyos ang tao. At nang nilikha po ng Diyos ang tao, alam po natin na nanlikhay ng Diyos ang tao, ang plano po ng Diyos ay ang tao ay makasama hanggang sa walang hanggan. Yung tinatawag po na eternal life with God. Yun po magandang plano ng Diyos na ligay niyang tao para makasama niya sa walang hanggan. Kaya lamang po, ano po yung nangyari? Bumagsak po yung tao. Bumagsak po si Adan. Nagkasala, sumuway siya kay Yahweh. At sa panahon pong ito, meron po bang kaugnayan o ugnayan ang Diyos at ang tao ng panahon to? Meron po ba? Meron pa. Bakit po? Sapagkat bagamat ang tao ay bumagsak, tinuruan sila ni Yahweh kung paano sila makakabalik o magkakaroon ng kaugnayan sa pamamagitan ng paghandog. So, kailangan maghandog. Nung una pa lang, kailangan nang maghandog upang magkaroon ng kaugnayan kay Yahweh. Tatandaan po yan, kailangang maghandog. At yung paghahandog, mga kapatid, meron po yang ayon sa espesifikasyon o sinasabi ni Yahweh. Yung anak ni Adan, para pag-explore, naghandog yung dalawa, si Cain at si Abel. Pero yung isa, tinanggap, yung kay Abel at yung kay Cain hindi. Parehong naghandog. Pero bakit hindi tinanggap yung sa isa, yung kay Cain? Kasi hindi yun yung nais ng Diyos. Kasi gusto niya may buhay, dugo. No? And later on, maunawa natin kung bakit yung dugo ay mahalaga para sa kaligtasan o sa relasyon ng tao sa Diyos. Nung una, temporarily nakakalapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng handog na may dugo sapagkat pansamantalan niyang tinatakpan yung kasalanan ng tao. So mula kay Adan, dumami po yung tao sa panahon ni Noah. Dumami na parang sa panahon natin ngayon, andyan na po yung marami ng tao, may mga trabaho na, may mga negosyo, meron ng sibilisasyon at dumami ang tao. Pero ano po yung nangyari nung panahong to? Ang tao po ay sumama ng sumama. At sino lamang po sa panahong yun ang natira na kinalulug ng Diyos? Matuwid? Si Noah. At dahil sa kasamaan ng tao, ano pong ginawa ni Yahweh ng Diyos? Ginunaw po niya o hinatulan niya ang daigdig. Take note, hindi niya hinatulan yung tao. Ang hinatulan niya ay ang daigdig. Kung kaya, ano pong nangyari? Nagunaw po sa magitan ng baha. At ang Diyos ay nagpasimula muli mula kay Noah at sa kanyang pamilya hanggang sa dumating po doon sa Babel, Tower of Babel. Noong panahon pong ito, sa Tower of Babel, dito po, balik ako dito kay Noah. So, nung panahon po kay Noah, meron pa po bang kaugnayan o ugnayan ang Diyos at ang tao? Meron pa po? Meron pa. Sa magitan ni Noah, isang taong matuwid. Siya na lamang yung matuwid. So, dito na po, sa panahon, pagdating ng panahon, dumami na uli po yung tao sa panahon ng Babel. So dito po, alam po natin yung nangyari. Ano po yung nangyari sa panahon ng Babel? Yung mga tao nagsama-sama, sila po yung naglakbay at nung sila po ay makarating doon po sa silangan, sa kapatagan ng Shinar or Sinar. Yun po yung sa panahon natin ngayon ay yung tinatawag na Iraq. Nung nakarating po sila doon, ano po yung kanilang ginawa at pinlano? Sila po ay nagtayo ng tore, nagplano magtayo ng tore na aabot sa langit. Yun po yung tinatawag na sigurat. O yun po yung para pong yung sa Egypt pero step-step. Ano? At gusto po nila magtayo na aabot sa langit. At bakit nila gagawin doon? Upang sila ay tumawag sa ibang mga Diyos. Ayaw na ng tao noon kay Yahweh. Ayaw na nila sa Diyos. Kaya gusto nila tumawag sila sa ibang mga Diyos. At yung sigurat, yung po'y patulis, kasi yun po yung way nila para makatawag sa ibang mga Diyos. At ayon po nga po sa ibang mga aral, sinabi po na bakit bukod dun sa tumawag sa ibang mga Diyos, dahil ayaw nila kay Yahweh, ayaw nila sundin si Yahweh, gusto rin nilang maghiganti sa ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno.
Dahil, di ba, ginunaw. Alam nila yung ginawa, nangyari sa kanilang mga Kaya gusto nila aabot sa langit. So yun yung mga basihan. Pero ang isa sa matibay po ay dahil gusto nilang tumawag sa ibang mga, ayaw na nila kay Yahweh. Kaya ano pong ginawa ni Yahweh? Parang ganito po, parang ayaw nyo na sa akin? Sige. Ipapamahala ko na kayo sa ibang mga Diyos. O ibig sabihin, magsiwalay na tayo. So doon po dumating po yung tinatawag na mga Gentiles o Hentil. Pag sinabi pong Gentiles o Hentil, ito po yung mga bansa na inihiwalay o itinakwil ni Yahweh. Kaya nung panahon ito, may kaugnayan po ba yung Diyos sa tao? Wala na po. Kaya po mayroon pong panahon sa kasaysayan ng tao na kung saan mayroon pong patlang na nawala po yung ugnayan ng Diyos at ng tao. Ito po yung panahon na to. So ito pong mga bansang to na nahiwalay kay Yahweh, ito po sila po yung mga hintil o tinatawag po na goyin. Goyin po sa Hebreyo at para po naman po sa ibang sa Griego, ang tawag po sa kanila ay Gentilis. So sila po yung mga hintil. So ano po yung nangyari? Basahin po natin dito ano po yung pananaw ng Diyos sa mga hintil? Una, ang sala ng mga hintil. So, winalangalaga po nila yung kapahayagan ng Diyos at sila ay naghaka-haka. Ito po yung tinutukoy yung sa nangyari po doon sa Tower of Babel. Na alam nila yung kapangyarihan ng Diyos, nagpakilala si Yahweh, ipinakita ni Yahweh yung kanyang kapangyarihan, pero anong pong ginawa nila? Sila po ay naghaka-haka. Winalangalaga nila si Yahweh at gusto nila tumawag sa ibang mga Diyos. Ano po yung sabi po dun sa Roma 1:20-21? Pakibasa po. Verse 20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Salamat po. Ano po sinasabi ito? Mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita. Ano po yung kalikasan ng Diyos? Nakikita o hindi nakikita? Hindi nakikita. Pero ano po yung gusto ng tao? Gusto niya nakikita. Hindi nga po ganun eh. So ano po yung ginawa nila? Naghaka-haka po sila. So, bagamat maliwanag na inihahayag ng Diyos yung kanyang kapangyarihan mula pa sa paglikha sa kanyang mga nilikha, sa mga puno, sa mga hangin, sa buwan, sa araw, sa lahat, ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Bukod doon, ipinakita niya doon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga naunang tao kung paano siya kamakapangyarihan at kabuting Diyos. And yes, siya ay winalang bahala. Sabi, maliwanag na inihahayag ang kanyang ginawa. So, wala pong makapagkakaila sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi maliwanag po yan sa ating mga nakikita sa ating paligid. And yet, ano po yung ginawa nila? Binaliwala po nila. Kaya po sabi, wala na silang maidadahilan pa. Siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Dahil sila'y naghaka-haka, ano po yung nangyari? Ano po yung nangyari dito sa mga tao na naghaka-haka? Sila po ay nagdilim po yung kanilang mga hangal na pag-iisip. Ibig sabihin, nag-isip sila ng mga bagay na hindi naman yun yung katanggap-tanggap kay Yahweh. Gusto nila yung gusto nila, hindi yung gusto ni Yahweh. Kaya, naging hangal yung kanilang pag-iisip.
So, pangalawa po, ano na yung pananaw ng Diyos sa mga hintil? Yung pong, ano yung ang parusa sa kanilang sala. So, inihayag po ng Diyos ang kanyang post sa kanila na nagkasala. Paano po? Sila ay naging hangal. Yun po yung ating nabanggit kanina, sapagkat sabi po sa talata 22, sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw silang manghangal. At bakit po sila naging manghangal? Sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Yung po yung sinasabi ko kanina na hindi po talaga, marami pong tao ang nabulagan na hanggang sa panahon ngayon naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Totoo po, iisa yung tunay na Diyos, pero marami ang nais na kumuha ng karangalan na para sa Diyos. Kung sa kaya ang tao, kung bakit po ngayon, ilan po yung relihiyon sa buong mundo? Napakadami. Sa Pilipinas na nga lamang po. No? So, ano po nangyari? Sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan. At ano po, yun po yung parusa. At ano po sabi po sa Roma 1:23 hanggang 25, pakibasa Ate Hana. So, check. Verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, tinalikuran po nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Tinalikuran. At ano po yung ginawa po nila? At sinamba po nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, mga hayop na lumalakad, ng mga hayop na gumagapang. Ipinagpalit nila o tinalikuran nila yung Diyos na walang kamatayan at sinamba nila yung mga tao, larawan ng tao, larawan ng mga ibon, larawan ng mga hayop na lumalakad at gumagapang. Sila'y gumawa ng mga ribulto, gumawa sila ng mga imahe, at yun yung ipinalit nila kay Yahweh. So mga kapatid, makikita po natin na yung pala pong nangyayari sa ating panahon ngayon ay hindi lamang po ngayon. Mula pa po noon ay nangyayari na. At ito actually po ay naganap doon din po sa Tower of Babel. Na kung saan, tinalikuran po nila yung kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. Ipinagpalit. So ano po yung ginagawa ng tao? Sa halip na sambahin yung Diyos na walang kamatayan, sa halip na sambahin yung Diyos na manlilikha, ang sinasamba ay yung mga nilikha. At ano po ang nagiging kanilang alibay or yung sinasabi nila, hindi ko naman sinasamba, akin lamang nire-respeto. Pero something that we give importance than God, yun po yung pagsamba. Ano po yung parusa sa kanila dahil sila sumamba sa Diyos-Diyosan? Kaya't hinayaan, tingnan po niyo yung mga kapatid, kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So ganun pala mga kapatid. Kapag ang tao ay matigas ang ulo, ayaw niya magpakorek, anong ginagawa ng Diyos? Hinahayaan. Kaya minsan, hindi niyo po, mga kapatid, kapag halimbawa po, may ginagawa kayo o may ginagawa tayo na labag sa Diyos, at sa kabila ng ating ginagawa, naisip natin, okay lang palang gawin. Hindi naman ako pinaparusahan ni Yahweh. Lalo pang ang umuunlad yung buhay ko habang ako'y lumalayo kay Yahweh. Baka kailangan po natin mga kapatid mag-isip. Dahil baka hinahayaan na tayo ni Yahweh or binubuyo tayo ni Yahweh dahil sa katigasan ng ating puso o ang ating ulo. At pag nagkagayon, tuluyan tayong mapahamak. Tinarukuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kaya nga, di ba, minsan pag mangangaral tayo, magbabahagi tayo, ayaw nilang tanggapin, sasabihin nila, kasi eto,
ito sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan ang tao ay magsisi, kailangan niya na manampalataya sa Panginoong Jesus upang siya'y maligtas. At ano sabihin ng kasi religion yan. Ito yung aking paniniwala. Ito yung tinuro sa amin mula nung kalululuhan pa namin. Kaya, ito na yung susundin ko. Ano po nangyari? Pinapalitan po nila ng kasinungalingan. Kasi ayaw nila na sundin si Yahweh. Gusto nila yung Diyos na kanilang paglilingkuran ay yung Diyos na kaya nilang kontrolin. Kaya nilang palitan ang damit. Pag luma na, pwede nilang palitan. Ganun po minsan na mangyayari. Masakit, pero karamihan po sa atin, nanggaling po tayo sa ganun. Kaya nga, isang kapasalamatan sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala yung tunay at makapangyarihang Diyos. So sabi po, sa halip, sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha, sa halip na ang lumika. So mag-ingat po tayo mga kapatid na baka na tayo'y narito, pero pag tayo ay nasa labas ng iglesia, ay bumabalik tayo sa dati nating kalagayan na kung saan ay dahil sa mga impluwensya ng mga tao sa ating paligid, sa halip na sumamba tayo sa Diyos, ay sinasamba natin ay yung mga nilikha niya. So, pangatlo, ano po yung parusa sa kanilang sala? Sa mga hintil? Sila ay gumawa ng kabuktutan o tinatawag na perversion. Naging perverted po sila. Pakibasa po sa Roma 1:26-27. Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan na nararapat sa kanilang masasamang gawa. Sila ay gumawa ng kabuktutan o tinatawag na perversion. So tingnan po nyo mga kapatid, hinayaan. Kita po nyo? Hinayaan. So andito na naman yung salitang hinayaan. Hinayaan sila ng Diyos saan? Sa mahalay na pagnanasa. Naging perverted na sila. At ano yung ginagawa nila? Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. Sa halip ay sa kapwa babae na sila nakikipag-ugnayan. Ano po ba yung likas na kaparaanan? Ang likas na kaparaanan, mga kapatid, ay ang lalaki sa babae at ang babae sa lalaki. Pero sa panahong pang to, ano po yung nakita natin? Dahil sa kabuktutan, dahil sa kasamaan ng tao, ayaw na nila doon sa natural. Ang gusto ng lalaki, sa halip na sa babae, lalaki sa lalaki, at babae sa babae. At bakit po nangyari? Sapagkat yun po ay parusa ng Diyos. Sila ay hinayaan sa mahalay na pagnanasa. So minsan akala natin, bakit parang okay naman sila? Dumadami pa nga kahit hindi sila nanganganak. So baka okay. Pero ang hindi alam, sila ay hinayaan ng Diyos. Ibig sabihin, yun pa lang ay parusa na. Yun pa lang ay judgment na ng Diyos sa kanila. Na kung sila ay hindi maitatama, kung hindi sila maibabalik o hindi sila maikokorek, sila ay mapupunta doon sa tinatawag na walang hanggang pagkawalay sa Diyos o yung eternal separation from God. So mga kapatid, hindi lang pala po sa panahon ngayon na nangyayari yung ganito. Kung tayo mag-search sa internet o sa mag-aaral tayo, mula pa po ng una, marami na tayong mababalitaan o makikita na sino yung mga unang mga bakla at tomboy sa kasaysayan. Andyan po yan. At maging sa panahon po ng Sodom and Gomorrah, yun nga po yung dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Bakit?
Ang lahat ng mga lalaki doon sa Sodom and Gomorrah, ano pong ginawa nila? Sila'y nagsama-sama at nagpunta sa bahay ni Lot. Ano pong gusto nila? Yung dalawang bisita ni Lot gustong makipagtalik. May dalawang lalaking bisita si Lot. Pero ang totoo, itong dalawang lalaki, ito yung mga anghel. Bisita si Lot. At ano po yung gusto ng lahat ng lalaki sa Sodom, Gomorrah? Gustong makipagtalik sa dalawang ito. So, noon pa man, nangyayari na po itong kasamaan ng tao. At marami po mga kapatid na nagsasabi, bakit ba bakit mayroong ganito na yung lalaki sa lalaki, babae sa babae? Ayon po sa pag-aaral mga kapatid, dalawa daw po yung dahilan kung bakit may ganito. May gay or lesbian. Una, dahil sabi po nila sa pag-aaral daw, is genetic. Genetic daw. Pero the thing about this genetic, is sino po ba yung nag-aral nito? Ito po ba ay mga mananampalataya o may takot sa Diyos? Ang pangalawa, ito daw po ay choice, kapilian. So, mga kapatid, whether it is genetic na sinasabi po, or ito po ay choice, sa mata po ng Diyos, mga kapatid, ay ito po ay kasuklam-suklam. So, ano po yung dapat natin gawin, mga kapatid? Hindi po natin dapat na i-condemn yung tao. I-condemn natin yung kasalanan. Mahalin yung tao, pero yung kasalanan, kailangang kasuklaman. Alam niyo mga kapatid, may isa pong story sa isang lugar sa Batangas na kung saan meron pong isang principal na nais niyang imbitahin yung kanyang isa sa mga teacher sa eskwelahan. At dahil itong principal gusto niyang makakilala sa Panginoon, dalhin sa Panginoon itong isang teacher na natawag po natin na sa panahon na bakla. So, ito po kasi cross-dresser. O minsan nagkapalit ng iba. So, ginawa po, dahil yung teacher, lagi nag-invite, sabi po yung principal, lagi nag-invite, sabi ng teacher, sige nga, para matigil na itong principal ko, pupunta ako sa church nila. Pero ang gagawin ko, dahil alam ko itong mga Kristiyanong to, alam ko ang mga yan ay mga judgmental ang mga yan. Kaya ang gagawin ko, ginawa niya, nagsuot lalo siya ng pambabae. Pagpasok niya sa loob ng iglesia, so nag-e-expect siya na lahat ng mata ay magtitinginan sa kanya. Ngunit sa iglesyang yon, sa church na yon, pagpasok niya, parang wala namang tumitingin. At pagkatapos ng service, yung mga tao, yung mga mananampalataya, isa-isa siyang nilapitan. Kinumusta siya. At ano yung naramdaman niya? Sa halip na magalit siya, ano naramdaman niya na, imagine, nagpunta sa church na yun, para ipakita na, hindi ako bagay dito para ma-stop na dito dahil kayo mga judgmental. Ngunit ang naramdaman niya ay pagmamahal. Alam po niyo yung nangyari doon sa teacher na yon later on? Dahil sa ipinakita ng mga mananampalataya sa iglesia na hindi siya hinusgahan sa kanyang kalagayan, bagkus siya'y minahal at ipinakilala ang Panginoon, siya'y naging isa sa mga manggagawa. At mula sa pagiging malambot, or actually cross-dresser, siya'y naging isang lalaki. So ano yung makita natin? Bukod sa pagkilos ng Diyos, there is a choice. Dahil nakita niyo yung pagmamahal ng Diyos, nakita niyo yung pagmamahal ng mga tao sa kanyang pagligid sa loob ng iglesia, He chose to be a man. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. So yun lang po yung gusto kong ipakita. Let us hate the sin, but love yung ating kapwa na ganun po yung kanilang kalagayan. Minsan po kasi bakit sila dumadami or bakit sila lalong namamayagpag? Sapagkat marami po lalo na po sa mga Kristiyano, ay tumatangkilik. So kapag tinatangkilik po natin, ano po nangyayari? Akala nila, okay lang. So, pwede natin silang mahalin, pwede natin silang
ah, pagmalasakitan. Pero wag po nating tangkilikin. Dahil pag ginagawa po natin yon, tayo po'y nakikisa sa kanilang ginagawang kabuktutan. Maaaring sa mga tao, wala namang ginagawang masama, pero hindi po mahalaga, mga kapatid, sa tingin ng tao. Ang mahalaga, ano po yung tingin ng Diyos. Sa Diyos, kabuktutan, kaya dapat po sa atin, kabuktutan. Sabi ko nga po, mahalin natin sila, pero hindi po yung masamang ginagawa nila. Kaya, kailangan natin na sila ipanalangin, kailangan po natin silang bahagingan. Okay, pangapat po, ano po yung parusa sa kanila? Sila ay napuno ng kasamaan. Ano po sinasabi sa unang Roma, 28-31? Ate, pakibasa ulit po. Verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Sila ay napuno ng kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Yung pag ganun pala po mga kapatid, kapag ang isang tao ayaw niyang kilalanin ang Diyos, sa kabila ng pagpapakilala ng Diyos, sa kabila na yung naririnig niya yung salita ng Diyos, kapag ayaw niyang kilalanin, ano po yung nangyayari? Eto na naman, hinayaan sila ng Diyos. So, mga kapatid, akala natin, okay lang yung ginagawa nila, na parang, bakit kung sino yung masama, sila pa yung nagtatagumpay? Yung pala po ay parusa sa kanila, na bagamat sila'y nadito pa sa lupa, sila'y pinaparusahan ng Diyos. At paano po yung parusa? Hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Masasamang pag-iisip at gawain. So dalawa pala po yan. Kung masama yung ating pag-iniisip at masama yung ating ginagawa, yan po ay kasamaan. Ano po yung nangyari? Dahil sa kanilang kasamaan, ano po nangyari? Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano po yung lahat ng uri ng kasamaan? Pati yung kabuktutan, yung tinatawag natin kaninang perversion, na yung lalaki, nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki, yung babae sa kapwa babae. Kasakiman. Ano po yung greed? Alam po niyo, yung meron ka na, pero gusto mo pang madagdagan, kaya gagawa ka ng masama, o gagawa ka ng bagay na hindi mabuti para lang makuha mo yung gusto mo. Yun po yung kasakiman. Hindi po masama ang mangarap, magkaroon ng magandang bagay. Ngunit kung dahil sa yung ginagawang yon, upang makamit mo yung bagay na yon, malalayo ka sa Diyos, masisira yung relasyon mo sa iyong kapwa, yun po ay nagiging kasalanan. Yun po yung nagiging kasakiman. At minsan po, naisip natin na yung mga sakim, yun lamang yung mga mayayaman na sobrang nag-iimpok ng napakaraming yaman na hindi kailangan. Pero minsan po, hindi natin naiisip na kahit anuman yung kalagayan natin, mayaman man o mababa, maaari tayong maging sakim. Hindi natin kailangan na magkaroon ng mapangarami upang tayo'y makapagbigay. Kung may puso tayo na magbibigay, kahit yan ay maliit, maaari tayong kumuha ng parte niyan at ibigay at itulong sa kapwa. So, kasakiman. Greedy. Meron na, gusto pa, pero gagawa lang na masama para lang makamit yon.
Ano pa? Maruruming pag-iisip. Yung iniisip mo sa iyong kapwa ay puri na lang masama. Wala namang ginagawa sa iyong masama, pero parang galit na galit ka. Nakita mong umuunlad yung kanyang buhay, na parang pinag-iisipan mo siya ng masama. Nakita mo na wala namang, basta masama yung pag-isip. Nakita mo na maganda yung iyo, sa lalaki, maganda yung babae. Hindi mo naman sa asawa, pag-iisipan mo na masama. Sa babae, ganun din. Napakagwabo ng lalaki, okay lang namang humanga, pero may sa ating panahon, nag-iisip sila ng masama. Mga maruming pag-iisip. Anything na hindi makapagbibigay ng karangalan sa Diyos na mga iniisip natin, ito ay maaaring maruming pag-isip. Pagkainggit. Ano po itong pagkainggit? Bakit kasalanan o bakit po kasamaan yung pagkainggit? Nakita mo yung kaibigan na may bagong sapatos. So gusto mo, meron na rin. Wala namang masama na magkaroon doon. Pero pagdating mo sa bahay, pipilitin mo sa nanay mo kahit wala nang makain sa bahay, gusto mo maibili ka ng sapatos. So dahil naiinggit. Meron kang kaopisina na may nakabili ng bagong sasakyan, may motor ka na, dahil sa yung pagkainggit, anong gagawin mo? Sisiraan mo na siya para lang, para ipakita na kaya naman yan nakabili kasi ganito. Kasi gusto mo mas mataas ka palagi. Bakit hindi na lamang maging masaya para sa iyong kapwa? Or magkaroon ng paganais na itong kapatid ko, na-bless ni Lord, thank you Lord sa kapatid na to, salamat po, gusto ko ring maging ganun Lord, kaya ako po'y magsisikap. At kung halimbawa wala kang kakayahan na makuha yung gusto niya, ano po yung kailangan gawin para hindi mainggit? Lord, thank you dahil kahit wala po ako noon, andyan ka naman Lord, hindi mo naman po ako pinababayaan. So, mawawala po yung pagkainggit. O kaya minsan po, ano po yung dahilan? Dahil sobra po yung ating pag-browse sa Facebook, nakita natin lahat ng magaganda, naiinggit tayo. So, hindi naman sinasabi na wag nang mag-Facebook. Bawasan. At magbasa po ng Biblia. Para makita natin, sinasabi ng Biblia, ano po sinasabi? Magalak ka para sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Huwag kang mainggit. So, yun po. Pagpas lang. So, may mga lugar po maging sa panahon natin ngayon, kung kayo po ay nakakasama sa ating pananlanginan, may marami pong mga lugar, lalo na po sa bandang, sa Middle East, lalong-lalo na po sa Africa, na yung mga mananampalataya po, nire-rape yung mga babae, pinapatay. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya. And yet, nagpapatuloy pa rin yung mga kapatid natin doon. Pero, ano po yung ginagawa ng mga tao? Pumapatay sila. Dahil akala ng iba, sa kanilang pagpatay sa mga Kristiyano, akala nila, sila ay naglilingkod sa kanilang Diyos. So, nagpapas lang. Pagtatalo. So, may pagtatalo po ba dito sa loob ng iglesia? So, bakit po yung pagtatalo ay kasamaan? Kasi ano po ba yung nagdudulot ng pagtatalo? Kasi ayaw mong mapatalo, anong gusto lagi natin? Tayo yung bida. Sabi nga po, parang laging gusto bida. Bida ang saya. So nakikipagtalo. Kaya po, hindi dapat tayo makipagtalo. Halimbawa, tungkol po sa salita ng Diyos, ating pong ipahayag. Pero kapag dumating na po sa point na may mga tao na gusto lamang makipagdebate, hindi po naman tayo titigil dahil talo tayo, titigil tayo dahil alam natin na walang mabuting patutunguhan. Pagtatalo. Pandaraya at masamang hangarin. Ano po yung pandaraya? Nandaraya. Marami pong paraan ng pandaraya. Ito po ay maaring sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating mga ministry, at maging sa ating pagkakaloob sa Diyos. Ito po ay kasalanan.
pandaraya. Actually, other term po pandaraya is pagnanakaw. Na kapag hindi po natin tinigilan, maaari po tayo, pag nagtuloy-tuloy po tayo doon, maaari po tayong mapunta doon sa walang hanggang pagkawalay sa Diyos. At ito nga po yung mga kapatid, minsan po kasi, parang hindi natin nabibigyan, parang sinasabi natin, hindi kayo nagkakaloob, hindi tayo nagkakaloob, parang binababa natin sa, pero mga kapatid, kailangan po natin bigyan ng halaga sapagkat ito po ay kasamaan. At God, with love po, kung mayroon po tayong ginagawang mga pandaraya, kailangan po natin itong tigilan kasi mapapahamak po tayo. So, ang dami pa po. Sila'y naging mahilig sa chismis, mga naging marites, di ba? So, alam po, tayo normal, lalaki man o babae, gusto natin makabalita, gusto natin laging updated. Pero kailan sa nagiging kasalanan? Nagiging kasalanan kapag sa'y nagiging chismis, ibig sabihin, hindi naman totoo, pero yun na yung pinag-uusapan. So ano pong dapat gawin? Sa halip na mag-chismis, sabihin sa kapatid, tunay ba yan sinasabi mo? Kung baka naman hindi tunay, tigilan natin yan. Kinausap mo ba yung kapatid para malaman kung yung sinasabi mo ay totoo? So bago po tayo magbigay ng kwento tungkol sa kapatid, kausapin muna natin yung kapatid. Huwag po natin ipapasa kay ate, kay kuya, tapos kapitbahay, kung sino-sino. Kasi nagiging chismis po siya. At nasisira po niya yung relasyon. Nasisira po niya yung relasyon sa tao at later on, ano po yung mangyayari? Kristiyano pa naman, pero marites. So, hindi po maganda, no? So, kung hindi naman po siya makakatulong, hindi po siya makakapagpatatag ng pananampalataya, wag na po nating pag-usapan. Pero kung pag-uusapan siya upang ipanalangin yung kapatid, alam mo, ate, nangyari po ito kay ate at kay kuya, atin pong ipanalangin. Ganun na lang po, hindi yung, talaga, ganun. So, yun po. Mapanirang puri. So, yun. Mapanirang puri. Paano po yung panirang puri? Nakita lang na naglakad, nakasaba yung kapitbahay, nag-isip na ng masama. Sinabi, may relasyon. Pero hindi naman totoo. O kaya dahil umuunlad to, o kaya dahil ito may nagawa, ayaw niyang malamangan siya, sisiraan niya. So, kasalanan po yun. Nasusuklam sa Diyos. So, ano po yung nasusuklam sa Diyos? Yun. Ayaw nila, pagtungkol sa Diyos, ayaw nilang pag-usapan. At ang iba, itinatanggi pa na mayroong Diyos. Bagamat nakikita sa lahat ng kanyang mga nilikha. Walang pakundangan, mapagmataas. Yan po. Halimbawa, minsan guilty po eh. Mapagmataas, yung may nakamit ka, gusto mo, pero, okay, ganito po. Minsan gusto natin na ibahagi yung ating mga na-achieve. Wala namang pong masama. Pero kung ito ay ginagawa natin upang ating ipakita na tayo'y lamang o higit sa ating kapwa, nagiging masama na po siya. Bakit? Kasi so yan po ay nakita hindi po yan makita basta-basta ng tao, nakakita po sino? Yung Diyos. Bakit mo siya ginagawa? So kaya po yung pagmamataas ay nagiging kasalanan. Mahiyabang, mapagkatha ng kasamaan, suwail sa magulang. So may mga anak po ba dito? So lahat naman po tayo anak, no? So yung po bang mga suwail sa magulang, siya po ba ay magdudulot ng kapahamakan? Bakit? Opo, kasi sinama po siya dito eh. So kung tayo magiging anak na suwail sa magulang at hindi tayo magbabago, mapapahamak po tayo. Hindi dahil na dito tayo sa JF, hindi dahil tayo ay nagsasabing Kristiyano, ay hindi tayo mapapahamak. Dahil sinabi po dito, so, kaya po 31, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Panglima po, sila ay sumasang-ayon sa ibang gumagawa ng kasamaan. Ito po yung parusa sa kanila.
Ano po sabi ng Roma 1:32? Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. So ano pala po yung parusa dun sa mga gumagawa ng kasamaan na ating nabanggit kanina? Kamatayan. Ano po yung kamatayan? Kamatayang espiritual. So yun po ang dahilan kung bakit natin to inaaral. Sapagkat maaring buhay po tayo ngayon, ngunit kung tayo ay magpapatuloy sa masama nating ginagawa, tayo po ay mapahamak. Kamatayan ang gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga to. So hindi lamang pala po yung mga gumagawa ng masama ang paparusahan. Maging yung mga sumasang-ayon dito. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi ibig sabihin na tayo yung gumagawa, ligtas na tayo. Pero kung tayo yung nagiging dahilan, tayo yung nagpupush, tayo yung nag-uudyok para sila'y gumawa ng masama, nagiging accomplice po tayo. Una po, atin po na pag-aralan, bakit kailangang iligtas ang lahat ng tao? Sapagkat nagkasala po yung mga hintil. So yung mga hintil po, sila yung mga hindi Hudyo. Pangalawa po, bakit kailangang iligtas ang tao? Sapagkat ang mga Hudyo ay nagkasala rin. So balik po tayo ulit dito sa salaysay ng tao. Hindi po hinayaan ng Diyos na ang tao ay lubusang mawalay. Kaya po tinawag po niya si Abram na later on pinalitan po pangalan naging Abraham. Abraham ibig sabihin po ay father of all nations. Siya po ay tinawag ng Diyos at mula po sa kanya ay nagkaroon po yung bansang Israel at doon po nagmula po yung mga Hudyo, mga Jews. Mga Jews po, sila po yung mga God's people. Yung bayan ng Diyos. Bagamat po sila yung mga bayan ng Diyos, sila po ba ay ligtas sa parusa ng Diyos? Hindi po. Kaisipan po ng mga Kristiyanong Hudyo sa Roma. Iniisip po ng mga Kristiyanong Hudyo sa Roma na hindi sila tulad ng mga hintil. Sapagkat nasa kanila ang kautusan at sinusunod nila ito. Tinalakay ni Apostol Pablo ang sala ng mga Hudyo sa susunod na mga talata. Kasi nung panahon pong yun, doon po sa iglesia kasi ng Roma, binubuo po kasi yan ng mga Kristiyano na nagmula sa Hudyo at saka nagmula sa hintil. So parang nagkaroon po ng dalawang klase sa loob ng iglesia. Pero iniisip po kasi ng mga Kristiyanong Hudyo na hindi sila na mas mataas sila. Kasi kapagkat nasa kanila sila yung bayan ng Diyos, sa kanila binigay yung kautusan, pero tinalakay po ni Pablo na ano po yung kanilang sala. Pakibasa po, Ate Hana. Verse 1, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? Okay po. So sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Hudyo na sino ka pa para humatol sa iba? Wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang sarili mo. Kasi po yung mga Hudyo po noong panahong yon sa loob ng iglesia, sila po sinasabi po nila na dahil sila ay mga bayan ng Diyos, sila po ay mas nakahihigit dahil sa kanila binigay yung kautusan. Pero ano pong sabi? Hinahatulan niya yung mga hintil, yung mga tao, and yet sa kanyang paghatol, siya naman ginagawa rin niya yung kanilang ginagawa. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa naman. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang gumagawa ng masamang gawain ginagawa mo rin naman? So yun po yung nais iparating ni Pablo sa mga Hudyo. Na hindi dahil kayo yung bayan ng Diyos, ay pwede nyo nang magawa yung paghatol, gayon mang ginagawa nyo rin yung kanilang ginagawa. So, sapagkat ang mga Hudyo ay nagkasala rin. So, ano po ba yung pananaw ng Diyos sa mga Hudyo? Sa panuntunan ng paghatol sa mga Hudyo, una po, walang pagtatangi ang Diyos, kaya hahatulan niya ang bawat tao ayon sa kanilang ginawa. So, kung yung mga
Hentil na nagkasala, ay hahatulan niya, at kung sila hindi may babalik sa Diyos, sa kanilang relasyon, sila mapunta sa walang hanggang kapahamakan, ganun din po ang Diyos. Sapagkat walang pagtatangi ang Diyos. Hahatulan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ano po sinasabi sa Roma 2:6-11? Pakibasa, Ate Hana. Verse 6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Ang lahat po ng tao, Hudyo man o Hentil, ay hahatulan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila po hahatulan ayon sa kanilang ginawa. So kung gumawa ka ng mabuti, at hahatulan ka ng Diyos. Kung gumawa ka ng masama, hahatulan ka rin ng Diyos. Pero kapag mabuti yung ginawa mo, yung mabuti ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng tao, ano po yung mangyayari? Buhay na walang hanggan ang ibibigay sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at walang kamatayan. So yung mga gawang mabuti, ang hatol ano po yung bibigay sa kanya? Buhay na walang hanggan. Buhay na masagana, kapiling ang Diyos sa walang hanggan. At ano naman po yung hatol ng Diyos sa mga taong mapaggawa ng masama? Tayo po dito, paghihirap at kapaghatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ng mga Hudyo at gayon din ng mga Hentil. So hindi po exempted ang mga Hudyo sa hatol ng Diyos. Gayon din po mga kapatid, hindi po dahil tayo, halimbawa, tayo ay naging Kristiyano, naging mananampalataya, hindi po tayo exempted sa hatol ng Diyos. Kung sa kabila na naririnig po natin yung magandang balita, yung aral ng Diyos, and yet patuloy po tayo sa paggawa ng masama, hahatulan din po tayo ng Diyos. Kung yung Israel na kanyang bayan, nung sila ay nagkasala, sila'y hanatulan, sino po tayo para hindi hatulan? Bakit? Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Bagamat ang Hudyo ay kanyang bayan, kung sila ay kung sila ay gagawa ng masama, sila ay parurusahan. So parang ganyan din po sa amin po sa aming opisina. Mayroon po kaming mga empleyado na mga family members. So kapag sila po ay gumawa ng labag sa company policy, sila po ay matatanggal. At actually, may natanggal na po. So ganun din po sa bayan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kay isang Hudyo o isang Israelita ay hindi ka nahahatulan ng Diyos. Sila po ay hinatulan din ng Diyos kung sila ay nagkasala. Pangalawa po, hahatulan niya ang tao ayon sa kapahayagan na natanggap nila. Sa Roma 2:12-13, pakibasa, Ate Hana. Ang mga Hentil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pagpapawalang sala ng Diyos. Question po mga kapatid, ang mga Hentil po ba ay mayroong kautusan? Meron po ba? Taas po ang kamay. Ang mga Hentil ba ay may kautusan? Taas po ang kamay. Okay. Wala pong kautusan ang mga Hentil. Ang kautusan po ay ibinigay ng Diyos pamamagitan ni Moses sa mga Israelita. Kaya mas mataas po yung expectation ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Bakit? Sapagkat sa kanila ibinigay ang kautusan. Hindi po sa mga Hentil. At sino po ba yung mga Hentil? Sabi ko nga po, kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil.
Mga Hintil, kapilan po dyan mga Romano, mga Espanyol, mga Griego, at kasama rin po ang mga Pilipino. Kasi kung hindi ka Hudyo, Hintil. So, ibinigay po sa mga Hudyo yung kautusan, kaya mataas po yung expectation. Parang ganito po, halimbawa si Ate Nanette, dalawa po yung kanyang anak. Kung sinabihan niya si Angel na ito yung gawin mo, ito yung sundin mo, no? Tapos, hindi nagawa ni Angel, tapos, hindi rin nagawa ni Jello, dalawa yung anak niya, sino po yung mas mabigat yung paggalit ni Ate Nanette? Doon sa kay Angel na binigyan ng instruction na gawin mo to, na hindi niya nagawa yung ginagawa, o kay Jello na ginawa pero palpak, pero hindi naman niya binigyan ng instruction. So mas mabigat yung kay Angel. So ganun din po sa Hudyo. Sa kanila binigay ang kautusan, alam nila ang kautusan, kaya ina-expect ng Diyos na sila yung susunod. Pero ibig sabihin po ba yung mga hentil na walang kautusan ay pwede nang gumawa ng kasamaan dahil wala naman sa amin ang kautusan? Hindi po. Dahil hahatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang mga gawa. At ano po yung sinasabi sa Roma? Kapagkat inilagay sa kanilang mga puso. Wala yung kautusan sa ating mga hintil o sa mga hindi Hudyo, pero ibinigay naman sa ating mga puso yung tinatawag na konsensya. Alam natin, kahit saan mang dako ng mundo, alam ng tao yung masama at mabuti. No? So wala pong maidadahilan ng tao na hindi niya alam na ito ay masama at hindi niya alam na ito ay mabuti. Inilagay po yan ng Diyos sa puso. Pero dito po, hinatulan po niya yung mga Hudyo sapagkat sa kanila po yung binigay. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala sa Diyos. So hindi po dahil sa ibinigay sa kanila ang kautusan, sila po'y ligtas na. Kasi kahit alam nila o alam po natin yung nais ng Diyos, ngunit kung hindi natin ito ginagawa, hindi natin ito sinusunod, ito po ay walang halaga. Mapapahamak pa rin po sila at mapapahamak tayo kung sa kabila po na ating naririnig yung aral tungkol sa mabunting balita, tungkol po sa mga aral at katuruan ng Panginoong Hesus, and yet, nagmamatigas po tayo po'y mapapahamak kung hindi po tayo magbabago. Sapagkat, hindi po sa kaalaman na susukat, kundi po doon sa pagsunod. Maaring sabihin natin, alam natin ang lahat ng tinuturo sa Biblia. Alam natin na dapat magbigay ng ikapo. Alam natin na tumulong sa kapwa. Alam natin na dapat na pahalagahan ang pagtitipon. Ngunit kung hindi natin ginagawa, nagkakasala po tayo. Ano po yung pangalawa, ang sala ng mga Hudyo? Ipinagmamalaki nila ang pagiging Hudyo, ngunit hindi namumuhay bilang tunay na Hudyo, sa gayoy naging dahilan pa upang malapastangan ang Diyos. So sinasabi nila, kami mga Hudyo, kami bayan ng Diyos, pero yung buhay naman nila, taliwas sa pagiging Hudyo. Maaari po mangyari, mga kapatid, na tayo'y nagsasabi na tayo'y mga Kristiyano, pero yung buhay naman natin, taliwas sa pagiging Kristiyano. Alam po niyo, mga kapatid, si Mahatma Gandhi, isang leader po kilala po sa India. Sabi po niya, your Christ is good. Mabuti si Kristo. What I don't like, sabi, ang ayaw ko, yung mga Kristiyano, sapagkat hindi ipinapamuhay. Parang yung ganito po. Yung mga Hudyo, sinasabi nila sila ay yung bayan ng Diyos, sila sa Diyos, and yet, hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Kaya lalo, sa halip na mabigyan ng karangalan ng Diyos, nalalapastangan pa. Ganyan ba yung Diyos ng mga Hudyo? Maaari po mangyari, mga kapatid, kapag hindi po tayo naging maingat. Una po, alam po ba ng mga tao sa ating paligid na tayo Kristiyano? Taas po ang kamay. Sino ang alam sa kanyang paligid na Kristiyano? Oops, madami.
Nakikita kaya ng mga tao sa ating paligid na tayo'y Kristiyano? So, wag na po yung sasagutin. Baka bigla. So, yun po yung question. Alam po nyo, marami po sa ating panahon kung bakit ayaw nila na maging Kristiyano. Alam po ang dahilan? Kasi yung kilala ko ngang Kristiyano, mas mabait pa nga ako. Yung kilala ko ngang Kristiyano, siya pa ngayon nangunguna sa inuman pag kami magkakasama, tapos babaginan mo ako ng mabuting balita. Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Mag-fill out. Born again Christian. Tapos siya yung pinagsisimula ng chismis sa opisina. Paano natin maibabahagi ang mabuting balita kung tayo mismo hindi natin ay papamuhay? Kaya yung po, mga kapatid, ang dahilan, alam nyo, kung bakit tayo'y natatakot na ibahagi yung mabuting balita. Alam po nyo ba yon? Hindi dahil sa hindi natin alam. Marami po din, I'm not saying lahat. Marami sa atin, alam natin ang mabuting balita. Alam natin yung halaga ng mabuting balita na kapag hindi na nampalataya ang isang tao, siya'y mapapahamak. Pero bakit hindi natin maibahagi? Dahil natatakot tayo. Natatakot saan? Sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya. Sapagkat, alam niyo bakit? Kasi, baka yung buhay natin, hindi sinasalamin yung tinuturo natin. Kaya po, mga kapatid, encouragement ko po sa bawat isa. Kung hindi pa po natin na ibabahagi ang mabuting balita, tanungin po natin na ating mga sarili, bakit hindi ko maibahagi? At kung yun po ay dahil hindi ko kasi ipapamuhay, ano po yung dapat natin gawin? Hindi sa titigil ka. Ano po natin dapat gawin? Ipamuhay na po natin. Dahil hindi lamang tayo yung mapapahamak, maging po yung tao na mga mahal natin at mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, mga kaklase natin. Lalo na po kung kapamilya natin. Kung meron po tayo, masakit man to, pero kung meron pa tayo na kapamilya, halimbawa po, matagal na tayo sa iglesia, pero ni isa sa pamilya, wala pa tayong nailalapit sa Diyos. Mga kapatid, tanungin po natin ang sarili, bakit hindi natin sila mailapit? Let us ask ourselves. Pag natanong natin at nakita po natin na ginagawa ko naman, Panginoon, ginagawa ko na sila'y may lapit pero hindi pa rin, magpatuloy lamang po tayo sa pananalangin. Pero kung dahil sa ating buhay, kailangan po nating magbago. Bakit? Para hindi po tayo maging dahilan upang sila ay malapastangan ng Diyos. Kaya po marami nagsasabi, mga burn again. No? Kasi po, yung buhay. So, let us share the gospel. Pero bago po natin gawin yon, let us change our lifestyle. Let us change our lives. Baguhin po natin yung kailangang baguhin. Okay? So pangalawa, hindi po nila pinamumuhay ang kanilang nalalaman. Hindi nila pinamuhay. Maraming alam, maraming narinig, pero puro sa isip lang. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong ikay may kaugnayan sa Diyos, sinasabi mo na ikay born again, ikay Kristiyano, pero hindi naman nakikita. Yun po yung dahilan. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabuting bagay sapagkat ito'y natutunan mo sa kautusan, ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, tagapagturo ng mga bata, dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman ng katotohanan. Ito po yung mga Hudyo ng panahong yon. Sila'y nangangaral, ngunit hindi po na ipapamuhay. Sa ating pong panahon, maaari pong mangyari sa ating to. Maaari po tayong nagtuturo, maaari po tayong nag-Bible study, maaari po tayong nagsisimba. Ngunit kung hindi po
na ipapamuhay, nasasayang. Nasasayang, mga kapatid. Hindi po pwede na banal tayo ngayong araw na ito, tapos kinabukasan o paglabas pa lang natin ng iglesia, iba na po yung ating buhay. Iba na yung ating maskarang ilalagay. Ngayon, Christian maskara. Mamaya, ito yung tunay hanggang Sabado ng gabi. So, hindi po pwede na hindi ipamuhay yung ating nalalaman. So, ang kanilang pagsamba sa Diyos ay panlabas na anyo lamang. Ano po yung sinasabi sa Roma 2:28? Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos, hindi sa mga tao. Alam niyo mga kapatid, nung panahong iyon, yung mga Hudyo po, para sila ay maging makabilang sa mga Hudyo, bayang Israel, ano po kailangan nilang gawin? Kailangan nilang magpa-circumcise, kailangan nilang magpatuli. Pag hindi ka nagpatuli, hindi ka kabilang sa mga Hudyo. Pero ano pong sabi po ni Apostol Pablo? Yung pagtutuli panlabas lamang. Mahalagang gawin yon, pero ang mas mahalaga yung pagtutuli sa puso. Yung nababago yung buhay. Sa atin mga kapatid, sa panahong ito, kung noon po, para ikay makabilang sa mga Hudyo, mga Israel, kasi yun po inuutos, actually, ng Diyos kay Abraham at kay Moses. Diba? Tutuliin. Yun po kasi ay simbolo na siya ay isang Hudyo or sa bayan ng Diyos. So, kailangan magpatuli. Pero hindi po natatapos dun sa physical na pagtutuli. Kailangan pong matuli yung puso, mabago. So, ganun din po mga kapatid po sa atin. So, paano po nakakabilang sa iglesia ang isang mananampalataya? Kailangan niyang magpabautismo. So mga kapatid, kung tayo po matagal na kasama sa iglesia, nakakarinig ng mabuting balita, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo nagpapabautismo, let us ask ourselves, tanungin natin sa bakit ayaw ko magpabautismo? Isa lamang po ang dahilan, mga kapatid. Whether you accept it or not, dahil hindi tayo tunay na nananampalataya. Kasi kung nananampalataya tayo, bakit hindi natin magawa? Dahil meron tayong mga pinag-iingatan. Anong sasabihin ng kaibigan ko pag nalaman niya na ako ay born again? Samantala kung ako hindi pa nagpapa-bautismo, sabihin ko nagsisimba lang ako. So okay naman ako sa church, tapos pagkasama ko mga kaibigan kung di mananampalataya, okay din ako. Pero ano po yung danger? Hindi ka nagiging tunay na bahagi ng iglesia. Bahagi ng JF, yes, pero hindi tunay na bahagi ng iglesia ng Panginoon. Masakit, but I'm saying this with love. Kailangan po. Para pong ganito siya, gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, ano pong kailangan gawin? Kailangan mo mag-enroll. Tama? Pag nakapag-enroll, yun po yung pagpapabautismo. At pag ikay nakapag-enroll, ano pong kailangan? Ikaw ba'y makakagraduate na? Kailangan mong dumaan sa mga pagsasanay. Kailangan mong may attendance. Kaya kailangan, pagkaya naman, dito sa face-to-face. No, mga kapatid? Pagkaya. No? Pag wala naman pong dahilan para nasa bahay tayo. Pero kung sabi nga po, kung halimbawa may sakit, at napakalayo, na doon tayo sa Mindanao, pero ditong gawain, pero papayagan po yan. No? Panlabas lamang. Huwag po sanang maging panlabas lamang yung ating ginagawa. Kaya po kailangan tayong magpaalalahanan eh. Alam nyo, hindi naman po sa lahat ng oras, kailangan natin maging perpekto. Kasi tao tayo. Yun po, kaya po dyan po ang halaga nung natawag nating simbahay. Lalo na kung tayo yung ating community magkakalapit po. Kasi dyan po nakikita yung tunay nating pagkatao. Yung ating tunay na pagkakristyano. Kasi dito po, kristyano tayo pag nandito. Pero ano kaya yung tayong buhay natin sa labas? Kaya doon po nakita yung sa simbahay. Una po, bakit kailangan iligtas ang tao? Sapagkat nagkasala po yung mga hintiling nagkasala. Pangalawa po, ay nagkasala din ang
ang mga Hudyo ay nagkasala rin. Pangatlo, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So basically, it's the summary of yung dalawa. Lahat nagkasala, Hudyo man o hindi. Binood po ni Pablo, ito na po yung pangatlo, medyo napahaba, pero binood ni Pablo ang kanyang argumento sa conclusion na walang sino man ang matuwid, maging Hudyo man o hintil. So, walang sino man po yung matuwid, sabi po sa Roman 9 to 12, last na po ito, pwede pakibasa Ate Hana. Sound check. Verse 9. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan, maging Hudyo o hintil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Mga kapatid, meron po bang matuwid ni isang tao sa ating panahon? Taas po ang kamay. Sino po dito si matuwid? Wala. Wala ni isa. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Alam po, totoo po yan. Kasi, sabi nga po, kahit po yung mga Hudyo, sundin man, actually, ang kautusan po hindi 10 lang sa mga Hudyo, napakadami. Pero ang ating normal na nalalaman yung 10. Kasi masunod man nila yung 9, kung hindi masunod yung isa, nagkasala sila. Lalo na po yung mga hintil na hindi binigyan ng kautusan. So tayo nga po minsan, di ba, may nakita ka lang sa isang advertisement, minsan, iba na yung naiisip natin. O kaya may nakasalubong tayo na ating kapwa, hindi lang maganda yung tabas ng mukha, minsan, tao nagagalit na. So nag-iisip na. Wala pong matuwid ni isa. Doon po natin makikita kung bakit napakabuti at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Nasa kabila po ng ating pagiging hindi matuwid, pagiging makasalanan, inibig niya tayo. Sabi nga po kanina ni Ate Cha, hindi muna tayo pinalinis bago ibigin. Sa ating kalagayan, inibig muna niya tayo bago niya tayo tinuturuan na manumbalik sa Kanya. At kailangan po natin gawin yon. Ano po yung pananaw ng Diyos sa lahat ng tao? Una, walang sino mang matuwid. Pangalawa, nawala ang takot sa Diyos. Sabi po dito, parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalitan nila'y parang pawang panliling lang, ang labi nila'y kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. So ito po yung kalagayan po ng tao, walang matuwid. Puro na lamang po kasamaan yung kanyang nasa kanyang puso. Ang labi nila'y may kamandag na ahas. So ganito po yung kalagayan ng tao. At kung hindi po dahil sa habag ng Diyos, ay hindi po maliligtas ang tao. Kaya nga po dito, makita po natin na ito pong mga Hudyo at mga Hentil, kung sila po ay hindi po mananampalataya sa ibinigay ng Diyos na tanging paraan ng Panginoong Hesus, ano pong mangyayari sa kanila? Sila po ay mapupunta doon sa tinatawag na second death, ikalawang kamatayan, o yung eternal separation from God. Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Whether you are Jew or whether Gentile, kung hindi po sila mananampalataya sa Panginoong Hesus, sila po ay matutungo dito. At tayo po, na nagsasabi, kung tayo po'y tunay na mananampalataya, tayo po yung tinatawag na spiritual Israelites. Yung mga spiritual Jews. Kasi ano po ba yung mga Hudyo? Yung bayan ng Diyos. So ang iglesia sa ating panahon, tayo po yung bayan ng Diyos. Kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus. At kung tayo'y magpapatuloy sa ating pananampalataya at nagpipilit na makasunod sa kanyang kalooban, kahit minsan nadadapa, ngunit dahil sa ating pananampalataya, tayo bumabangon, bumabalik sa Diyos, tayo po ay makakapunta doon sa tinatawag na eternal life with God. Sa buhay na kasama ang Diyos sa walang hanggan. Ngunit sabi ko nga po, kung hindi, mapapahamak po tayo.
So ngayon po na tayo'y nakakarinig ng mabuting balita, nalalaman natin na kailangan po nating manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano po ang gampanin ng iglesia? Ano po ang gampanin ng mga mananampalataya ng Panginoon? Kailangan po ng Great Commission. Sapagkat kung ang isang tao, gaano man siya kabait, gaano man siya makarelihiyoso, gaano man siya matulungin, lagi nagdo-donate, tumutulong sa kapwa, ngunit kung wala naman siyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, siya po'y mapapahamak. Bakit? Dahil yung kalagayan ng tao, siya ay nasa makasalanang estado. At hindi kaya ng tao na iligtas yung sarili niya. Kaya kailangan ng kumilos ng Diyos. Kailangan ng pagkilos ng Diyos. Kaya po, ano po yung kailangan natin gawin sa ating mga mababait na mga magulang, mga mababait na mga pamilya, maging yung ating mga kapitbahay at mga kaibigan, kailangan po nilang makarinig ng mabuting balita. Salamat po sa Diyos sapagkat one way or another, kaya po tayo narito. Alam niyo bakit? Dahil sa Great Commission. Merong nagbahagi sa atin ng mabuting balita. Nung una, tinatanggihan natin. Nung una, tinatakasan natin. Ang dami nating gagawin, busy. Kahit hindi naman. Lahat ng ating pagtatangka. Pero salamat sa Diyos, nandito tayo. Dahil merong nagbahagi ng mabuting balita. So, paano po yung ating mga mahal sa buhay kung hindi natin sila babahaginan? Paano po yung ating mga kaibigan kung hindi natin sila i-invite sa Bible study, sa mga gawain tulad nito? Sabi ko nga po, minsan tayo kapag may mahal sa buhay na may sakit, kahit 10 oras ng gabi nung gagawin, lalabas yan kahit delikado para ibili ng gamot. Pero, mga kapatid, may mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay tayo, na mas matindi yung kalagayan na nangangailangan ng gamot. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Paano nila makukuha yung tamang gamot kung hindi nila alam kung saan kukunin? At tayo yung gagamitin ng Diyos upang yung sakit ng kasalanan ay malunasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kung walang magbabahagi, paano nila maririnig ang mabuting balita? Kung walang magtuturo, paano sila matututo? So ito po ay isang gampanin natin bilang mga mananampalataya. Iniligtas po tayo mga kapatid, hindi lamang para maligtas. Iniligtas tayo upang maging kasangkapan ng Diyos, upang marami pa ang madala sa Panginoon. Hindi man tayo mga perpekto, ngunit kung tayo'y magpapatuloy, magpapatuwid, magbabago, then yung ating mga takot kung bakit hindi tayo makapag-invite, bakit hindi natin maibahagi, yun po ay mawawala. At higit sa lahat, kailangan po natin ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. So bilang paglagong po konklusyon, bakit kailangan nating iligtas ang lahat? Bakit kailangan iligtas ang lahat ng tao? Sapagkat ang mga hintil ay nagkasala, ikalawa, sapagkat ang mga Hudyo ay nagkasala rin, pangatlo, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So binuksan po ni Pablo ang kanyang sulat sa pamamagitan ng pagpapakita ng pangkalahatang pagkamakasalanan ng tao. So ipinakita po niya na walang matuwid, na lahat, maging Hudyo na bayan niya, siya ay sa mata ng Diyos ay makasalanan. At kung sila po ihahayaan, wala silang aasahan kundi kapahamakan lamang. At yun po yung dahilan kung bakit kailangan nating ibahagi yung mabuting balita. Kung bakit kailangan nating mag-invite sa mga gawain tulad nito. Sapagkat yung mga tao na ating mahal, or mga even po yung di nating minamahal, mapapahamak po sila. Sinira niya ang bawat pag-angkin ng pagiging matuwid ni numan, mapahudyo man o hintil.
Yun po yung turo ni Apostol Pablo na hindi dahil hintil ka, na hindi dahil Hudyo ka ay mas mataas ka at hindi ka hatulan ng Diyos. So sinira po niya. Sa paggawa po nito ay malinaw niyang pinakita ang pangangailangan ng sangkatauhan para sa isang tagapagligtas. Dahil hindi nga po natin kayang iligtas ang ating sarili, kailangan natin ng tagapagligtas. At kung may liligtas ang tao, ito po ay manggagaling hindi po sa kanyang sariling gawa o sa kanyang sariling lakas. Ito po ay dapat manggaling hindi sa isang makasalanang tulad ng tao. Kasi po, hindi natin kayang iligtas yung ating kapwa. Maaari lamang tayong kasangkapanin ng Diyos upang sila'y maligtas, pero hindi natin kaya silang iligtas. Tanging ang Panginoong Hesukristo, sa magitan ng kanyang pananampalataya, ang makapagliligtas sa tao. Tayo po ay nagkasala at kailangan natin ng tagapagligtas. Salamat sa Diyos sapagkat iniligtas niya tayo. Yung ating kasalanan ay nilinis. At kung tayo'y magkasala at tayo'y lumalapit sa Diyos at humihingi ng kapatawaran, sa itapat na tayo'y lilinisin. Ang ating pong katayuan sa buhay, ating pinag-aralan, kayamanan, at kapangyarihan ay walang magagawa sa ating pong kalagayan. Ano man po yung ating narating sa buhay, sa ating mga tinapos na mga kurso, sa ating mga trabaho, sa mga narating na mga lugar, sa mga yaman, kung meron man na tayong naimpo. Yan po'y walang magagawa. Yan po ay dito lamang. Mahalaga yan. Kasi po, tayo'y nabubuhay. Pero yan po ay temporal lamang. Mas mahalaga po, ano po yung currency? Eternal currency. Yung pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Magsikap po tayo para sa mundong ito, pero mas pagsikapan po natin yung mas mahalaga. Yung pangwalang hanggan. Yung pananampalataya na may pagsunod. Pananampalataya na magbabago ng ating buhay. Pananampalataya na magdudulot ng kaligtasan sa iba dahil nakita nila na tunay ngang tayo ay mananampalataya. Tayo po ay nasa ilalim ng malalim na kumunoy ng kasalanan at hindi tayo makakaalis sa pamamagitan ng sarili lang natin. Kaya po kailangan natin ng Panginoong Hesus. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Tanging ang Panginoong Hesus. Kaya po hiniling po sa atin ni Pablo na tanggapin ang katotohanan ito sapagkat ito po ay dakilang pagpapahayag at ito'y umaakay sa atin sa kaligtasan nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos at hindi nais ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Nais niya ang lahat ay maligtas. Kung tayo po'y naligtas, dahil sa ating panampalataya, maging kasangkapan tayo ng Diyos para ang iba ay mailapit natin sa Diyos upang sa ganon sila rin ay magkamit ng buhay na kapiling ng Diyos pagdating ng walang hanggan. Magandang umaga po.